Hi po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mark My Son Channel. Ako nga po pala si Teacher Mark at sa hindi pa po nakakakilala sa akin, isa po akong public school teacher sa probinsya sa Bohol. Isa pong malaking karangalan sa akin na aking may bahagi sa inyo ang aking kaunting nalalaman sa mathematics. Disclaimer lang po, hindi po ako magaling sa math, pero baka ang aking kaunting nalalaman ay makatulong po sa inyo. Kaya sana patuloy niyo pong panoorin at suportahan ang aking mga video. So, huwag na nating patagalin pa. Let's get started. Magandang araw again sa inyong lahat. At muli ay welcome po sa ating pag-aaral ngayon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay ang finding the percentage of a number. Pero bago po natin pag-aaralan ito, ay magkakaroon po muna tayo ng a short review of changing percent to decimal. So ito po ang ating halimbawa. Number 1, 5%. So naging 0.05. Yung 5, dinagdagan lang natin ng 0 tapos decimal point. Then, tinanggal natin yung percent sign. Number 2, 45%, naging 0.45. Tinanggal lang natin yung percent sign, then nilagyan ng decimal point. So, naging 0.45. Number 3, 7.5%, naging 0.075. Dinagdagan lang natin ng 0, then tinanggal yung percent sign. So naging 0.075. Number 4, 125%, so naging 1.25. So ngayon, atin ang aalamin kung ano yung percentage. So the percentage is a number or amount that represent a part of a whole. So ito pong percentage ay kinuha po ito sa whole. Ito pong example, 50% of 60 is 30. So ang ating pong percentage dito ay yung 30. Kasi po yung 30 ay galing po doon sa 60 na sa pamamagitan ng binigay na percent na 50% ay nagkakaroon po tayo ng 30 na percentage. So, galing po ito sa 60. So, ito po. Ngayon, atin pong i-identify yung percentage rate and base. Halimbawa po, 75% of 20 is 15. So, ang 15 po dito ay ang percentage. Ang 75% ay tinatawag na rate at ang 20 ay tinatawag nating base. So lahat po ng number na mayroong percent sign, yun po ay tinatawag na rate. At then, yung mas malaking number doon sa ating example ay yun po yung base. At saka yung maliit naman ay yung percentage. So, yun po ang ating tatandaan. Lahat ng number na may percent sign, yun po ay tinatawag na rate. Saka yung malaking number na walang percent sign, yun po yung base. At yung maliit na number na walang percent sign, yun po ang percentage. Number 2, 10% of 600 is 60. So ang 60 na dito ay ang ating percentage. Ang 10% ay ang rate. Then ang 600 ay ang ating tinatawag na base. So ganun lang po mag-identify kung alin sa ating problema ang percentage, rate, at saka base. So, paano po ang pagkuha ng percentage of a number? So, we have a formula. To find the percentage, meron tayong tinatawag na magic triangle. So, yung P nasa taas, din sa baba, may R at saka B. Where P is a percentage, R is the rate, and B is the base. So, ang formula, P equals B times R. Kasi po,
yung P nasa taas, so yung nasa baba, yung B at saka R, or yung R at saka B, atin lang po yung i-multiply. So, pagkuha ng percentage, base, times, rate. So, ganun po. So, magbigay po tayo ng halimbawa. Ito, example, 60% of 20 is. So, ano kaya ang percentage ng 20? Ito. Ang given natin, base is 20. Ang rate is 60%, which is ginawa nating 0.60. Kasi yung percent, kailangan nating i-change into decimal. So, yung 60% naging 0.60. So, yun po ang ating rate. Again, ang base natin is 20. Ang rate is 0.60. Then, the percentage is question mark. So, mayroon na tayong given. So, the formula, P equals base times R. So, solution tayo. Solution. Solution, copy muna tayo ng formula na P equals B times R. So, equals, ang B natin is 20. Yan, 20 times the rate, 0.60. So, 20 times 0.60 is 12. So, the percentage is 12. Yan po. So, 60% of 20 is 12. So, the percentage is 12. So, ganun po ang pagkuha ng percentage. So, magbigay pa po tayo ng ibang halimbawa kung paano ang pagkuha ng percentage ng isang problem solving. So, ito po yung ating problem. Pablo listened very well to the teacher during the discussion of the lesson. When they were given a 5-item test, his correct answer was 80%. How many correct answer did Pablo get? So again, Pablo listened very well to the teacher during the discussion of the lesson. When they were given a 5-item test, his correct answer was 80%. How many correct answer did Pablo get? So, paano po ito isolve? Ganito po. Yung given natin, yung base is 5 kasi po 5-item test. So, yun po ang ating base. Then, yung ating rate is 80%, which is maging 0.80. Then, yung percentage is question mark. Formula, P equals B times R. Then, solution, copy muna. Formula, P equals B times R equals yung base natin is 5, then times 0.80. So, 5 times 0.80 equals 4. So, sa 5-item test, yung kanyang correct answer is 4. That is 80% of 5. So, the 80% of 5 is 4. So, ang 4 po ang percentage. So, how many correct answer did Pablo get? They have get 4 correct answer. They have get 4 correct answer out of 5-item test. So, 4 is 80% of 5. So, ganun lang po ang pagkuha ng percentage of a number. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ang finding the rate of a number. Pero bago natin pag-aaralan to, magkakaroon po muna tayo ng a short review of decimal to percent. Kasi po, ito ay ating magagamit sa topic na ito. So ito po, changing decimal to percent, so mayroong by multiplication. So number 1, 0.32 times 100, so naging 32%. Halimbawa, kung ang ating sagot ay 0.32, atin lang po yung i-multiply by 100, then write percent sign, so maging 32%. Yung pangalawa, by moving the decimal point 2 places to the right, so example natin, 0.53, so yung decimal point, atin lang po yung i-move
2 places to the right. So, maging 53. Yung 5, isa. Din sa 3, pangalawa. So, maging 53. Then, write the percent sign. So, maging 53%. So, again, in changing decimal to percent, pwede natin gamitin by multiplication. Then, pwede rin move the decimal point 2 places to the right. So, multiplication, after nating i-multiply ng 100, right lang po tayo ng percent sign. Then, sa moving the decimal point, after nating i-move ang decimal point, we will write the percent sign. So, ganun po ang pag-change ng decimal into percent. So, ngayon, atin ang pag-aralan kung ano ba yung rate. So, ito, ang rate is the number compared to 100. So, yon. Usually has a percent sign or word percent. So, kung meron po kayong makikita na percent sign o word na percent, yun po ang tinatawag na rate. So, magbigay po tayo ng mga halimbawa. Number 1, 75% of 20 is 15. Equals 75%. So, ito po, mayroon po tayong makikita na percent sign sa number na 75. So, ang 75% po, yun po ang tinatawag na rate. Yung 20, walang percent sign. Yung 15, wala ding percent sign. So, walang ibang rate dito is yung 75%. So, yun po ang tinatawag na rate. So, yun po. Kung paano po ang pagkuha ng rate sa number, ito po ang formula. So, to find the rate, we have magic triangle, which is P is equal to percentage, R is equal to rate, and B is equal to base. So, ang P, percentage yan. Ang R na nasa baba, rate yan. And ang B nasa baba, base yan. So, the formula, we have R equals P divided by B. Kasi po, yung ating formula is R na nasa baba. So, equals tayo P over B. Yung formula po ng percentage is P equals B times R. Kasi po, yung B at saka R, parehong nasa baba. Ngayon po, ang P at saka B ay, ang P nasa taas, din ang B ay nasa baba. So, P over B. So, ganoon lang po ang paggawa ng formula. Gamit lang po tayo ng tinatawag na magic triangle. So, ngayon, magbigay tayo ng halimbawa kung paano ang pagkuha ng rate. So, ito po. N% of 60 is 36. So, yung 36, ilang percent yon sa 60? So, ito, yung ating given. Ang B is 60. Ang P naman is 36. So, yung rate ang ating hahanapin. So, ang R is question mark. So, again, ang ating B or base is 60. Ang percentage is 36. Ang rate is question mark. So, itong formula, R equals P over B. So, solution tayo. Isulat muna natin yung formula. R equals P over B. So, equals R equals yung P natin, 36 over 60 na base. So, equals muna 36 divided by 60 is 0.6. So, times 100 natin or move the decimal point to the right equals 60%. So, 0.06 times 100 equals 60. Then, write the percent sign. So, yung rate natin is 60%. So, ganun lang po ang pagkuha ng rate of a number. So, yung 36 is 60% of 60. Ngayon, magbigay pa tayo ng ibang halimbawa kung paano ang pagkuha ng rate
sa number. Ito, yung ating halimbawa, Camilo has saved 3,150 in the past 3 months. If the bike he wanted to buy is worth 9,000, what percent of the cost of the bike has he saved? Again, Camilo has saved 3,150 in the past 3 months. If the bike he wanted to buy is worth 9,000, what percent of the cost of the bike has he saved? So, ganito po. Yung ating given is yung P, 3,150. Yung base naman is 9,000 kasi po ito po ang malaki. So, ito ang base. Yung 3,150, ito po yung P kasi ito po yung maliit. So, ang P natin, 3,150. Yung base, 9,000. Then, yung R, question mark. Then, formula natin, R equals P over B. Then, solution, copy muna formula, R equals P over B. Then, equals tayo, yung ating P is 3,150. Then, yung ating B is 9,000. So, equals 3,150 divided by 9,000 equals 0.35. Then, times natin ng 100 equals 35. Then, write percent sign yung maging 35%. So, what percent the cost of the bike he has saved? He saved 35%. So, ganun po ang pagkuha ng rate of a number. Sana po ay inyong naintindihan. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay ang finding the base of a number. Pero bago ang lahat, magkakaroon muna tayo ng a short review of changing percent to decimal. So ito po ang ating mga halimbawa. Number 1 po, 6%. So naging 0.06. Kasi po ang 6% is 1 digit lamang. So dagdagan lang po natin ng 0, then decimal point. Kaya ang 6% ay maging 0.06. Lahat po ng percent na 1 digit lang po ay kailangan pong dagdagan natin ng 0 para maging 2 digit. So kung ito po ay 5%, so maging 0.05. Kung 9%, so maging 0.09. Yun lang po atin tatandaan. Kung ang percent ay in 1 digit lang, dagdagan lang po natin ng 0. Number 2, 35%. So, naging 0.35. Kasi po, ang 35% is 2 digits. So, automatic, lagyan natin ng decimal point para maging 0.35. Lahat ng percent na 2 digits ay dagdagan lang po natin ng or lagyan lang po natin ng decimal point, then alisin yung percent sign. Kung ito po ay 97%, so maging 0.97. Kung ito po ay 11%, so maging 0.11. So, yun lang po. Number 3, 4.5%, so naging 0.045. Kasi po, ito po ay 4.5%. So, before ng decimal point, mayroon lang po tayong 4. So, single digit po ito. Or 1 digit number lang. Kasi po, 4.5%. So, lagyan lang po natin ng 0, then lagyan ng decimal point, then alisin yung percent sign. So, kung ito po ay 9.1%, so maging 0.091. So, yun po. Number 4, 215%, so maging 2.15.
So kung atin pong percent ay in 3 digits, kailangan lang po bibilang tayo ng dalawa, then lagyan ng decimal point. At sa ating pagbilang, yung 5 yung isa, then 1 yung pangalawa, then lagyan ng decimal point. Kaya yung 215% ay naging 2.15. So yun lang po ang pag-change ng percent to decimal. So proceed na po tayo sa ating topic ngayon. Atin pong aalamin kung ano po ang ibig sabihin ng base. So ang base is the number that represent the whole or the entire amount. So yun po yung tinatawag na base. Yung entire amount na ating makikita doon. Yun po yung tinatawag na base. Ito po ang halimbawa. 75% of 20 is 50. So, yung base natin is yung 20. Ito po ang kabuuang amount na ating makikita sa ating ibinigay na halimbawa. So, dito po kinukuha yung 15. Kaya, ito po ang tinatawag nating base. So, magbigay po tayo ng ibang halimbawa na ating i-identify kung alin doon ang base. So, ito po. Number 1, 20% of 45 is 9. Ang 9 po dito ay yung percentage. Ang 45 yung base, then yung 20% yung rate. Tandaan po natin, lahat ng number na may percent sign or mayroong percent na word, yun po ang tinatawag na rate. At yung walang percent sign na number, ito ay pinakamalaki, yun po ang tinatawag na base. At saka yung maliit, yun po yung percentage. Number 2, 40% of 250 is 100. So yung 100 po dito, ito po yung tinatawag na percentage. Yung 250, ito naman yung tinatawag na base. At saka yung 14, ito po ang tinatawag na rate. So, ganun po. Kung papaano po ang pagkuha ng base, ito po ang ating formula. To find the base, we'll follow the magic triangle. So, yan po. Meron pong tinatawag na magic triangle. Where P is the percentage, R is the rate, and B is the base. Then, ang formula po natin is B equals P over R. So, B equals P divided by R. So, magbigay po tayo ng halimbawa upang ating malaman kung papaano ang pagkuha ng base of a number. So, ito po ang ating halimbawa. 10% of N is 9. So, atin pong aalamin kung ano po ang value ng N na siya pong ating base. So, ito po, given po tayo, yung percentage natin ay yung 9, ang rate natin ay yung 10% na ginawa natin 0.10. Kasi po yung 10% 2 digits number po. So, inalis lang po natin yung percent sign, din nilagyan ng decimal point. Kaya naging 0.10. So, yung B natin is question mark. Kasi po, hindi pa natin alam kung ano ang base dito. So, yung ating formula, B equals P divided by R. So, solution tayo. Copy muna formula. B equals P over R. So, equals tayo. Yung ating P na 9, then yung R natin is 0.10. So, 9 divided by 0.10 equals muna 9 divided by 10 equals 90. So, ang ating base ay 90. So, the value of N is 90. So, yung ating example, maging 10% of 90 is 9. So, yung 90 po, ito po yung kabuuang amount na dito po kinuha yung 9 na percentage sa pamamagitan po ng ibinigay na percent na 10.
So, tatandaan po natin na yung base ay yung number na nakasunod sa salitang of. Basta meron kayong makikita na of, din yung kasunod na number ay yun po ang ating base. Tulad po ng 10% of n is 9 or 10% of 90 is 9. So yung of 90, yun po, ang 90 po, yun po yung base. Then S9, ang 9 po ang percentage. So ganun lang po ang pag-identify kung alin doon ang percentage, alin ang base, at alin ang rate. So ang pagkuha po ng base ay ito po, katulad ng ating napag-aralan na follow lang po tayo sa ating formula na B equals P over R. Ngayon, upang atin pong lubos na maintindihan kung paano ang pagkuha ng base, magbigay po tayo ng halimbawa na problem solving. So ito po ang ating problem. 24% of Jared's marble collection are blue. If he has 48 blue marbles, how many marbles does he have in all? Again, 24% of Jared's marble collection are blue. If he has 48 blue marbles, how many marbles does he have in all? So, kung paano po ang pagkuha ng base nito, ganito po ang ating gagawin. So, ang ating given, yung ating pong P percentage is 48, then ang ating pong rate is 24. Meron po tayong mababasa doon na 24%. So, ang ating rate is 24%. Or, i-change natin into decimal is 0.24. So, ang base is question mark. Kasi po, hindi pa natin alam. Tulad ng ating mababasa na tanong, how many marbles that he have in all? So, ang hinahanap po ng ating problema ay yung kabuuang number of marbles. So, kasi po ang kabuuan ang hinahanap nito. So, ibig sabihin, ang base ang hinahanap. So, ito po, alamin po natin kung ano ang base nito. So, yung ating formula, B equals P over R. So, solution tayo. Copy muna the formula. B equals P over R. So, equals, yung ating P is 48, then divided by 0.24. So, copy muna, equals, then 48 divided by 24 equals 200. So, 200 is our base. So, sa ating tanong na how many marbles does he have in all? So, he have 200 marbles. So, ganun lang po ang pagkuha ng base. Yung 200 po ay yung base, yung 48 yung percentage, at yung 24 ay yung percent. So, 24% of 200 is 48. So, ganun lang po ang pagkuha ng base. So, sana po ay inyong naintindihan kung paano ang pagkuha ng base. So, tapos na po tayo kung paano ang pagkuha ng percentage, kung paano ang pagkuha ng rate, kung paano ang pagkuha ng base. Ang formula po ng percentage is P equals B times R. Yung rate naman, R equals P over B. At saka yung base is B equals P over R. So, ganun lang po ang pagkuha ng base. Sa ngayon po, hanggang dito na lang muna tayo. Sa susunod nating video ay atin pong pag-aaralan ang tinatawag na percent change. Kasi po, yung percent ay maaring magbago. Pwedeng tumaas yung kanyang percent at pwede ring bumaba yung kanyang percent. So, sa susunod, atin pong pag-aaralan ang percent change. Sa ngayon, kung meron ko pong katanungan sa topic na ito, i-comment nyo lang po sa comment section at tiyak
ay atin yung pag-uusapan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, sana po ay mag-subscribe ka na. At i-click yun na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong videos. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at i-share. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. God bless po sa inyong lahat.